Mga kabasketball, unang laro ni Jimmy Butler pagkatapos ng 7 larong suspensyon, inisnab ang mga kakampi sa introductions. Nasaktuhan niya ang pagbabalik din ni Nikola Jokic galing sa pahinga. Patay na raw ang mga rivalries ngayon ayon kay NBA legend Magic Johnson, pero hindi sumasang-ayon dyan si Kevin Durant. Malapit na naman ang trade deadline, wala pa rin dagdag kilos itong Los Angeles Lakers. Siyempre marami nag-aabang yan. Ano ba talaga ang dapat nilang gawin para hindi masayang ang magandang pinapakita pa ni LeBron James? Unang laro ni Jimmy Butler pagkatapos masuspinde ng 7 laro. Sa introductions mga kabasketball, abay kitang-kita na napakalamig ni Jimmy Butler at pinipilit siyang i-hype ng kanyang mga kakampi pero walang kakibu-kibu si Butler. Napakasakit nito para sa magkabilang panig sa mga kakampi, sa management at ganoon din kay Jimmy Butler. Sana nga magkaroon na ng resolusyon nito, mahanap na siya ng malilipatan niyang kupunan dahil ang sama, ang sakit sa mata. At syempre gusto natin lahat ay maging masaya. Kasama na rin tayong mga fans doon. At nasabayan din ni Jimmy Butler ng pagbabalik ni Nikola Jokic na nagpahinga. Lumalaban naman ang Miami sa umpisa pero sa kalaunan ay lumayo na nga ang Nuggets sa likod ng triple-double ni Nikola Jokic. Dami nga nagko-komento rin sa Twitter at ako rin napupuna ko rin na ang daming binibigyan ng screen nitong si Jimmy Butler, parang nakakapanibago. Parang yun yung paraan ng pagsasabi niya na pinipilit nyo pa kasi akong maglaro sa koponan ito. Ito, mag-i-screen na lang ako. 24 points, 12 rebounds at 10 assists si Jokic. 30 points, 8 assists, 7 rebounds naman itong si Jamal Murray. Westbrook 11 points, 7 assists. Si Jimmy Butler at 1 point siya ang top scorer pero napako na siya sa 18 si Tyler Hero, ang umangat na top scorer ng team with 22 points. Maraming mga gandang pasa na pinakawalan ang Denver Nuggets, kasama na rito ang behind the back itong si Nikola Jokic para sa dakdak ni Aaron Gordon. Nakailang dakdak din si Christian Brown sa baseline. Kevin Durant hindi sumasang-ayon kay NBA legend Magic Johnson sa kakulangan daw ng rivalry sa panahon ngayon kaya bumababa rin ang rating. Katuwiran kasi ni Magic Johnson na noong panahon nila ay hindi bati-bati ang mga players. Ibig sabihin nagkakamaya naman sila bilang sportsmanship pero sa loob ng court ay magkakagalit sila. Yun daw ang kulang sa NBA ngayon. Sa madaling salita ay kulang sa angas at yung bang bad blood. Kaya walang lumalabas na tunay na rivalry na aabangan ng mga tao. Iba naman ang pananaw ni Kevin Durant dito. Sa Out of the Mud podcast, doon shinare nitong si Kevin Durant na may rivalry din naman daw sa panahon niya. At yun nga daw nung nasa OKC siya, ang ka-rival nila noon ay ang Memphis na pinamumunuan nila Zach Randolph at Marc Gasol. Paliwanag ni Kevin Durant kaya raw medyo kulang sa mga rivalry ngayon na tunay ay dahil nga sa papalit-palit ng mga players sa mga koponan, lalo-lalo na naghahabulan pagdating ng trade deadline. Maraming koponan ang gustong mag-adjust bago mag-playoffs at napakapangkaraniwan na ng isang superstar ay mate-trade sa kalagitnaan ng season. Minsan multiple stars pa, kaya walang sapat na panahon para makabuo ng mga rivalries. Maraming NBA fans at syempre mga Laker fans ang nag-aabang sa galawan ng Lakers. Alam ng lahat na hindi sapat ang ginawa nilang mga trades. At dahil kilala natin ang Lakers, tiyak na nanghahunting niya ng star o superstar. Hindi naman mahina ang Lakers, nasa pang-anim sila ng Western Conference at 21 wins and 17 losses. 5-5 sila ng huling 10 laro. Pero kung gusto nilang magkampiyon at makatas pa ang nalalabing kalakasan nitong si LeBron James, ay mas kinakailangan pa nila talagang magdomina. Hindi yun namamalagi lamang sa gitna at nagdedelikado pa sa play-in tournament. Ayon sa isang analyst at writer sa Fade Away World na si Eddie Bitar, hindi ito galing sa akin ha, baka sabihin na naman fake news. Hindi ito news, mungkahing trade ito. Ayon kay Eddie Bitar, mainam daw na samahan ng isang dynamic playmaker si LeBron James at Anthony Davis, kagaya ng isang Trae Young na merong 23 points per game, league leading 12 assists per game at subok ng kayang mag-control ng mga laro. Pero syempre hindi yan magaganap kung walang magagaling din na makakapalit. At ayon kay Bitar, kung si Trae Young ang makukuha ng Lakers ay dapat na nilang pakawalan itong sina Dalton Knecht, Rui Hachimura, Jared Vanderbilt at maging si Gabe Vincent para magkasya-kasya yung mga sweldo. Magandang idea ito pero pag inisip natin, kailangan pa ba talaga? Gayong pinakita na naman itong si Austin Reeves na kaya niyang mag-triple-double. Samahan mo pa kapag maganda ang laro ni LeBron James. Ang problema lang ay mga injuries, lalo na dito kay Anthony Davis. Ano sa palagay mo?